Tama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Mga kabayan, pakinggan natin tong sigaw nila. Meron na palang bagong bayani. Itong mga DDS na ito, mga kababayan. So, ating pakinggan. So, tara, samahan niyo ako at panoorin natin to. Itong congressman na talaga naman na nag-claim na sila ng bayani. Ayan. So, ito pakinggan natin ito, mga kababayan. Tama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Yun! Isa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas. Tahanan ng magigiting. Ang Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko! Iba talaga mga kababayan mag-isip itong nasa kabilang grupo talagang ngayon ay nagka-claim na po sila na as mga bayani nga daw, 'di ba? Bayani ko no. So itong mga kababayan natin, meron pa rin silang itong kababayan na nauuto-uto pa rin nitong mga nagsasalita na itong mga kababayan. Isipin niyo, nagka-claim sila ng bayani. So hindi lang talaga mga rin pala itong mga komedyante. Mga komedyante itong mga kababayan. So ito, gumagawa sila, halos araw-araw mga kababayan, gumagawa sila ng rally. At iba yung mga rally nila mga kababayan. Kasi isipin nyo kung ako, ang hangad ko is gusto ko makuha yung suporta ng taong bayan. Gusto ko makuha yung awa ng taong bayan. Alam niyo, ang gagawin ko dun sa rally is parang magpapakumbaba ako. Gusto ko iparating sa mga kababayan natin na ganito yung ako. Hindi yung ginagawa nila mga kababayan na binabatikos nila yung administrasyon, binabatikos nila yung mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil nga dun sa mga sinisisi nila mga kababayan dito sa administrasyon, yung pagtaas ng gasolina. So pasensya na, araw-araw natin ito nababanggit halos sa ating vlog, itong pagtaas ng gasolina. Kasi yan din na araw-araw mga kababayan yung pinupukol nila sa presidente. So, ngayon, kailangan din natin ipaliwanag sa kanila na ganito. Yung pagtaas ng gasolina ay hindi naman kasalanan ng presidente yan o hindi naman isang bansa lang yung apektado, no? Hindi lang itong bansa natin na Pilipinas yung apektado ng pagtaas ng gasolina. Bagkus lahat ng buong mundo mga kababayan ay sakop ng pagtaas ng gasolina gawa ng itong Iran versus Amerika, tapos Israel, itong nangyari na digmaan mga kababayan. So ngayon, pasensya na, punta tayo doon. Natawa lang ako dito sa mga nagtalaga ng bagong bayani. So ngayon, ay nako, nadagdagan pa sila Jose Rizal Bonifacio at Lapu-Lapu o iba pang mga bayani natin. Kasi nga, itong mga DDS ay nagtalaga na sila ng bayani. So talaga naman, mga rin pala sila ng mga komedyante. So kita niyo naman, mismong sila ay nagka-claim na bayani ko, no? 'Di ba? Yung mga iba nga ayaw nilang ROTC, 'di ba? Takot sila sa ROTC. Tapos ngayon sasabihin niyo diyan na may bayani o bayani kayo. Alam naman natin na yung iba diyan ayaw nila isuling yung pagiging ROTC dahil nga natatakot sila, 'di ba? Tapos ngayon sasabihin nila mga bayani. Doon sa mga ralista po natin, mga ralista natin. Alam naman natin na mga kababayan na merong nakatanggap diyan doon sa mga paayuda ni BBM, 'di ba? Merong mga sumasakay sa LRT, MRT. Tapos ngayon binabatikis niya ang presidente. So ano pa ba yung gusto niyo gawin? Araw-araw subukan kayo ng pangulo para hindi niyo batikusin? Na wala naman patunay, 'di ba? At nagtatrabaho naman yung pangulo, hindi naman yung kain tulog lang, 'di ba? Yung mga ginagawa nila yan, hindi ko na maintindihan o sadyang gusto nilang talagang makapwesto sa pinakamalaking posisyon sa ating bansang Pilipinas. Kaya gumaganyan itong mga leader ng mga ralista, di ba? Alam niyo ba na kumbaga, alam niyo mga kababayan, na ang dami na pong fake news ngayon na kumakalat. Pero yun nga, payo ko sa inyo, bago kayo maniwala dun sa is alamin muna natin, marunong tayo tumingin doon sa video o larawan na pinapakita nila mga kababayan. Ngayon, may napanood din ako kanina, may picture
Yung watawat sa may Malacanang nakababa yun. Nakababa daw. 'Di ba? Bakit nga daw nakababa? Ay yung watawat na yun, last September 3, 2024. So, pagkakaalam ko merong mga ano doon, may something na nangyari. So, kaya naman nakagitna yun. Yung posting na yun is kanina, sabi nila, ano nga ba nangyari? So, alam naman natin. So, pumasok sa isipan ko na gusto nila yung ipalabas na wala na yung presidente. Di ba? Kasi nga, ang sabi po nila mga kababayan ay nasa St. Luke daw itong presidente ng Pilipinas dahil nga daw nagkasakit. Alam niyo ba na kung napupuntahan niyo yung mga comment section doon sa mga nagpo-posting about sa presidente, yung negatibong posting, grabe mga kababayan, hindi makatao itong naggusto lang, hindi mga tunay na Pilipino. Napakasakit ng mga comment doon. Grabe. Doon na nga yung sabi nila, ganito, buti na yan, natuluyan, di ba? Pero wala naman silang patunay mga kababayan. Kasi kung may patunay sila, dapat ilabas nila. Ngayon, pag naglabas sila mga kababayan, tulad ng picture na yun sa may Bataan, naglabas sila noong 2025. Ngayon, sabi nila, ito yun, tugmang-tugma. Kumbaga, 2025 naman yung picture na yan na nandyan si BBM nung araw ng kagitingan. Pero, kung isipin natin mga kabayan, idugtong natin yung picture ngayon, makita natin na napakalaki ng pinagkaibahan mga kababayan. Na talagang ginagawa nila, ini-edit nila, pinapaniwala nila ng taong bayan na wala si BBM doon sa nangyaring programa o anibersaryo. Pero gaya na sabi ko sa inyo, mag-isip-isip kayo bago kayo maniwala sa mga bagay-bagay na yan. Dahil kayo rin sa bandang huli, ma-realize nyo, pati pala ako ng fake news. Diba? So, ganun lang naman yung kadali mga kababayan na kailangan natin suriin ang bawat pinoposting ng mga tao ngayon. Kumbaga, dapat is may basihan bago ka maniwala doon sa kwento nila o bago ka maniwala doon sa posting nila. Kasi kawawa ka sa bandang huli na paniwala ka, tapos magsisisi ka, sabihin, ay, oo nga pala, no. Diba? Kasi alam niyo yung sa masasakit na salita, yung ginagawa niyo. Magkakasala kayo dyan mga kababayan. Nagbibitaw kayo ng masasakit na salita o kumbaga nag-edit kayo sa mukha ng presidente na iniiba-iba yung mukha, di ba? Ginagawa yung katatawanan. So ngayon, kapag sa inyo naman binalik din sa mga DDS na yun, nagagalit sila tulad nung kay Balita at Kalaman, nilagyan ng friend price ba naman si Duterte, galit ng galit ng mga nasa kabila. So yun lang mga kababayan, maraming salamat sa lahat ng umabot sa video na to. Like and share, subscribe, at least nakita natin, napanood natin yung pagrarally nitong bagong bayani nila